Masayang araw po, mga ka-PL. Ayan, tanong po, nasaan ngayon ang Pangulo? Bakit si Ralph Recto ang nangulo ngayon sa isang pagpupulong, mga kababayan? Imbes na ang presidente ho natin ang siyang manguna. Tuloy na patanong ang ating mga kababayan dahil sa litratong kumakalat na ito sa social media na baka sumibat na. O di kaya naman daw, baka nagpapagaling na naman di umano sa paggamutan, mga kababayan. Nagtatanong lang naman po yung ating mga kababayan na dapat rin nilang malaman kung nasaan talaga ang presidente. Lalo na ngayon na mayroong kaguluhan sa gitnang silangan na, Diyos ko po, wag naman po sanang mangyari. Baka madawit po tayo sa kaguluhan ng gitnang silangan, mga kababayan, dahil meron din po tayong mga EDCA sites dito. Oo, sinabi po nila, lalong-lalo na, ng NSC, mga kababayan, na wala di umanong base militar ang US sa ating bansa. Pero meron po tayong mga EDCA sites na meron pong mga paputok. Anumang oras pwede nila itong gamitin at anumang oras baka yan pa ang maging mitsa ng kaguluhan din sa ating bansa. Madamay tayo sa kaguluhan sa gitnang silangan. Nasaan ba ang Mr. President natin? Nagpapagaling? Nagpapahinga kasi hindi na kaya? O baka naman sumibat na, natatakot na baka pasukin tayo dito ng mga taga-Iran. At least siya safety na. O, nagtatanong lang po ang ating mga kababayan. Ito po yung litratong kumakalat ngayon sa social media, mga kababayan, na i-post po ni Attorney Harry Roque. O, ayan o. Basahin ko na rin po yung kanyang caption. O, what does Ralph Recto know? Nasaan ang Pangulo? Let Inday Sara lead. Di ba ga, mga kababayan, kapag ka hindi na visible ng ating Pangulo dahil sa kanyang kadahilanan kung ano man yan, nagpagamot man siya o kinakailangan niya ng pagpapahinga, di ba gay nararapat lamang po na ang Vice Presidente ang siyang tumayo at mamuno pansamantala sa ating bansa? Bakit si Executive Secretary Ralph Recto ang humarap sa isang pagpupulong? O ito, amid the ongoing conflict in the Middle East, Executive Secretary Ralph Recto called an emergency meeting on Monday morning to discuss the government plans and measures for affected overseas Filipino workers, mga kababayan. Patungkol siguro itong kanila pinag-uusapan kung paano nila ililikas ng ating mga kababayang OFW. Maaaring ito ang kanilang pinag-uusapan, which is tama po ito. At ito po talaga ang isinisigaw natin araw-araw na ang mga kababayan nating OFW, dali-dalian nyo naman sa pagsalba. Marami tayong mga kababayan na nasa gitnang silangan na nakikita po natin ang kanilang mga post online sa kanilang social media account na parang natutrauma na sila. Bawat may sumasabog na malapit sa lugar nila, napapatakip na sila ng tenga at napapaiyak sila dahil sa takot. Ang ating gobyerno, napakakupad kumilos. Imposibleng hindi nila nalalaman na mayroong paparating kaguluhan sa gitnang silangan. Dapat, nung hindi pa sumiklab ang kaguluhan, dapat gumawa na sila ng aksyon eh. Dapat naglabas na sila ng kanilang pahayag sa kanilang mga TV network. Di ba, mayroong sariling network ang gobyerno na nanawagan na sana sila na mga kababayan naming OFW, mainam pa na umuwi muna kayo pansamantala.
habang meron pang napipintong kaguluhan. O eto na, naabutan na sila ng kaguluhan talaga. O papaano ng ating mga kababayan ngayon? Mamamatay sa trauma. Naku po, Diyos ko po, wag naman sana. Sa mga kababayan naming OFW sa gitnang salangan na apektado sa kaguluhan, mga kababayan, mag-ingat po muna kayo. Kinakailangan na i-secure nyo po muna ang inyong mga sarili. At hindi pa nakakagawa ng plano ang ating gobyerno kung paano kayo iuwi sa ating bansa. Yung presidente nga natin, wala eh. Nasaan ba ang presidente? Bakit si Ralph Recto ang tumira nitong pagmi-meeting na ito, mga kababayan? Baka pati yung tax ng gasolina na gagamitin, ay pati yung gasolina na gagamitin papunta Iran, mga kababayan, para sa mundo, sa ating mga kababayang OFW eh. Lagyan pa ng tax. Mahilig sa tax itong si Ralph Recto eh, no? O ngayon, uulitin ko ang katanungan. Nasaan ba ang Pangulo? Mga kababayan, baka meron po kayong idea. O di kaya, sana ang Malacanang sagutin ang katanungan ng ating mga kababayan. Napakarami na pong nagtatanong. Nasaan daw si Mr. President? O Auntie Claire, Palasyo Malacanang, PCO, o kung sino man ang maaari makapagbibigay ng detalye kung nasaan ang ating Pangulo, baka naman sagutin ninyo ang ating mga kababayan. Kasi nagdududa na sila eh. Nagdududa ang ating mga kababayan na baka sumibat na di umano si Mr. President para iligtas ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. O, sabi yan ng ating mga kababayan. Kahit magbasa po kayo sa comment section nitong na-post ni Attorney Harry Roque, ganyan po ang katanungan, pare-parehas po. Oh, baka tumakas na, baka nagpapagaling pa, o ano ba talaga, o baka naoperahan. Baka nagpa-opera uli. O, di ba, mga kababayan, karapatan po ng bawat Pilipino na botante, lalong-lalo na bumoto sa kanya noong nakarang halalan, na magtanong kung nasaan ang Pangulo, na siya dapat ang manguna sa mga pagpupulong, lalong-lalo na maselan itong kanilang pinagpupulungan, mga kababayan eh. Buhay po ng ating mga kababayang OFW ang kinakailangan po nilang isalba sa kanilang pinagpupulungan. Pero wala po ang presidente. Ngayon, kung nawawala ang presidente sa anumang kadahilanan, na tanging kayo lang ang nakakaalam, Palasyo Malacanang at Presidential Communications Office, baka pwedeng ang pangalawang Pangulo muna ang ihalili ninyo. Nasa batas naman yan. Constitutional yan. Huwag po ninyong kakalimutan. Nararapat lang na ang pangalawang Pangulo ang mamuno sa ating bansa pansamantala habang may iniinda pa ang ating Pangulo. Hindi ho maiaalis sa kaisipan ng ating mga kababayan na mayroong iniinda ang ating presidente dahil nung mga nakaraang buwan mayroong mga balibalita na meron na di umanong colostomy bag sa tagiliran si Mr. President. Tapos hinihingi ng taong bayan ang medical bulletin ni Mr. President, ayaw naman ibigay ng Palasyo Malacanang. Pinasisinungalingan pa nga nitong kanyang undersecretary, walang iba kundi si Claire Castro, ang tunay na kalusugan ng ating Pangulo. Sinasabi nila na okay lang daw. Okay lang? Kung talagang okay lang, di sana visible siya. Anumang oras, sana nakikita natin siya, mga kababayan. Nasaan nga? Bakit hindi na naman visible ang Pangulo? Ano, tulog pa? May hangover pa?
bangag pa. Hindi pa bumababa yung kanyang tama. O baka naman na tuluyan pang nagpapagaling dahil sa kanyang sakit. Pakisagot po, Palasyo Malacanang, kung nasaan ang Pangulo at kung matatagalan siya na hindi pa makabalik sa kanyang pamumuno dahil maaaring meron siyang pinagdadaanan at meron siyang kadahilanan, huwag po ninyong kakalimutan ang nakasaad sa saligang batas na dapat humalili muna ang pangalawang Pangulo. Huwag niyong kakalimutan yan, huwag niyong babaliwalain yan. Yan ang mahirap sa inyo Binabali ninyo ang batas Kayo di umano ang nagpapatupad ng batas, pero kayo din mismo ang bumabali sa batas para mapagtakpan lang ninyo ang tunay na kalalagayan ng ating presidente. Ano ba talaga ang lagay ng ating presidente? Balitaan nyo ang publiko. Karapatan din yan malaman ng publiko. Etong mga ito talaga, mga kababayan, mga bendalo talaga ito sila Hindi sumusunod sa batas. Nasaan ang Pangulo? Ilabas na ninyo. Dahil kung hindi ninyo ilabas yan, baka kung ano-ano pa ang isipin ng ating mga kababayan na maaari na namang ikasira ng kanyang pamumuno at ng ating Pangulong Bangag. Ilabas ninyo ang tunay na dahilan bakit hindi nakapagpulong ang presidente. Huwag kayong magbingi-bingihan sa panawagan ng taong bayan. Sagutin ninyo kung nasaan ang Pangulo. Okay, Palasyo? Huwag matigas ang ulo. Ito pa isang balita, mga kababayan. Sabi po ng NSC o National Security Council, mga kababayan, ito babasahin ko. Kayo na lamang pong humusga. The National Security Council o NSC clarified that there are no American military bases in the Philippines amid heightened tension in the Middle East and threats by Iran to strike United States military installation abroad, mga kababayan. Diba? Ang sabi ng NSC, wala naman daw pong US base military sa Pilipinas, mga kababayan. Ano ba ang sabi ng ating former President Rodrigo Roa Duterte? Nakakalimutan yata nitong mga ito, mga kababayan, ang mga sinabi ni Tatay Digong. Ito, sabi ni Tatay Digong, panuorin po natin, repasuhin lang po natin ito, mga kababayan, para matauhan sila. Na sa bagay, hindi naman po talaga US base ang katawagan dahil EDCA site yan. Ito po ang sabi ng dating Pangulong Duterte, panoorin po natin. Hindi ko pinapansin ang Amerika sa administration ko. I never allowed any concession to them. Wala naman silang hiningi sa akin direkta because I know na alam nila na hindi talaga ako papabayag. For example, EDCA. It simply means the presence of foreign troops in our country. Alam mo, ang Amerika, kalaban nila ang China. So kailangan nila, bago makarating ang Amerika sa China, dadaan muna dito sa Pilipinas. So importante sa kanila ang Pilipinas, buffer zone. Na bago makalusot itong mga Chinese, dadaan talaga sila muna dito sa mga military installations. Buffer zone ang Pilipinas. So, Amerika, kailangan talaga nila pigilan ang China from advancing to the Pacific. The only way that they can enter into the Pacific, makita mo sa mapa, dito sa Taiwan Strait, between Taiwan and the Philippines, nandyan sa dulo, on the tip of the country, there's a narrow channel there.
Ngayon, kung magkagera, fight muna tayo dito bago ka makalusot. Before you can ever even entertaining the idea of conquering the Marianas and Guam, patayan muna tayo dito sa Pilipinas. So, ang problema ngayon is they have asked many military bases. Pag military base, armas talaga yan. Missiles yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 siguro ang Cagayan. So, anong gawin ng China nito? Kung mag-away sila ng Amerika, sino ang kalaban nila? Amerika? Oh, saan ang Amerika? Nandito sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaya, bumbabahin talaga nila yan. Luzon, Visayas, hanggang Cagayan de Oro. Sus Mario. Ano ang tawag ng dating Pangulong Duterte sa mga EDCA sites, mga kababayan? Military bases. Binago lang po nilang pangalan, EDCA site. Pero maituturing ito, mga kababayan, na military bases pa rin. Kasi meron pong mga mabibigat na mga kagamitang pangdigma, mga kababayan. Pagpalagay natin na tugma ang sinabi ng NSC na walang military bases o US military base sa ating bansa, mga kababayan. Totoo naman talaga kasi hindi naman nila pinangalan ng US base ang mga EDCA site na yan, kundi EDCA site ang ipinangalan nila. Para makabuo o para matawag na isang military bases, ito siguro ang kanilang nasa kokote, mga kababayan. Kinakailangan maraming bilang na mga kanong sundalo sa iisang lugar lang. Tapos napakaraming mga kagamitang pagdigma dyan. Di ba? Tulad ng Clark Air Base, ayan, di ba? Ganyan kalaki siguro ang gusto nilang mangyari para matawag itong isang US base. Ganun din naman Anong ginawa nila? Binitak-bitak lang nila yung EDCA site, mga kababayan Di ba? Ikinalat lang nila sa ating bansa. Kung pag-isahin mo yan sa isang lugar, napakaraming bilang yan sa palagay ko. Ang bilang ng isang US military base. Kung saan man meron ngayon sa panig ng bansa. O tulad noon na meron tayo dito sa ating bansa. Kung pagsamasamahin mo, yung mga nasa EDCA na yan, ilang EDCA yan? Siyam? Baka ka sumobra pa dami At ang mga kagamitan dyan, hindi mga simpleng revolver lang, kundi mga missiles talaga. At nakita na ho natin yan, mga kababayan. Ipinakita ho nila yan. Mga missiles. Ngayon sasabihin po o sinabi po nitong National Security Council, mga kababayan, na ang EDCA site daw po ay nananatiling under control ng AFP. Totoo ba na talagang under control pa ng AFP itong mga EDCA sites na ito? Nagtatanong lang po kami. Bakit sabi po ng mga iilang mga kilalang tao, di umano ang mga kasundaluhan natin, mga AFP personnel, lalong-lalo na itong mga may mga matataas na ranggo hindi daw basta-basta nakakapasok at labas sa lugar na yan, sa mga EDCA sites ng Kano. Sinasabi nila, mga kababayan, under control po ng AFP ang mga EDCA sites. Hirap nga daw kayo makapasok dyan kung walang permission o permiso mula sa pinakamataas na mga sundalo ng mga Kano, hindi pa pinapapasok, mga kababayan, ang ating mga kasundaluhan. O ano ba talaga ang totoo? Meron di umanong nagpakalat yan Gaano ba katotoo yan? Nagtatanong lang po ulit kami Hindi kami nagpaparatang. Di ba? Sinasabi nila na hindi daw yan US military bases, itong mga EDCA site. Hindi yan.
Kasi nga naman, EDCA ang pangalan. hindi US military bases. EDCA sites. Pero walang pinagkaiba. Ang pag-unawa ng ating mga kababayan dyan, military bases pa rin yan kahit ng mga ibang lahi. Tulad ng China, tulad ng Iran. Ang tawag nila dyan sa palagay ko, military bases pa rin yan na, naku po, maaaring puntiryahin anumang oras, anumang araw ng Iranian government, mga kababayan. At yan pa, baka ang maging mitsa ng malaking kaguluhan po ng ating bansa na mayroong mga kababayan na maapektuhan. Huwag naman sana. Sana wag tayong madamay dito at wala talaga tayong kakayahan makipagdigma. Lalo na Iran ito. Isa ito sa mga pinakamalalakas na bansa pagdating sa pakikipagdigma. Napakaraming mga na mga advanced tawag nito, mga advanced na teknolohiyang pangdigmang kagamitan. Di ho ba, mga kababayan? Manalangin po tayo, Pilipinas, na sana wag tayong madamay sa gulo. Lalo na ngayon umiinit pang lalo ang kaguluhan dyan sa Middle East. Tapos ang ating Pangulo parang nagtatago na yata, isinisecure na yata ang kanyang sarili at kanyang pamilya at baka natunugan na nila na isusunod na ko po. Diyos ko po. Kaya nga si Tatay Digong Diyos ko po na lang Diyos ko po, sabi niya ganun. Siyempre natatakot din siya na maaaring magiging kahihinatnan o mangyari sa ating bansa kung sakaling idamay tayo sa kaguluhan dyan sa gitnang silangan. Ang pinakamalapit lang po sa atin, ang China. Mabuti na lamang po, mga kababayan, ang China, hindi pa nagdeklara na makikiisa sila sa digmaang kinasangkutan ngayon ng Iran. Meron ng ibang bansa na nagpahayag na sila na makikiisa na di umano sila sa laban ngayon ng Amerika. Marami na at nakakatakot na, mga kababayan. Bakit? Naku, wag naman po sanang umabot tayo sa pangatlong pangdaigdigang digmaan. Oras na magsalita na ang mga kaalyado o kaalyadong bansa nitong Iran, mga kababayan, tulad na lang ng China, yari yung mga EDCA site na yan. Pupuntiryahin niya ng China, mga kababayan. Hindi nga natin alam Baka ngayon pa lang meron ng mga nakatutok dyan na mga missiles No, anumang oras, kung sakasakaling manghimasok itong China sa kaguluhan, sa gitnang silangan at kampihan nila ang bansang Iran. Alyado po ng Iran ng China, ang Russia at ang North Korea. Ang North Korea kinundina na. Ang ginawang pag-atake ng US at ng Israel. Kung di ako nagkakamali, pati rin yata ang bansang Russia kinundina din. Ang bansang US at Israel dahil sa ginawa nga nilang pag-atake. Buwan pa naman ng Ramadan, hindi na ginalang nitong dalawang bansang ito, Amerika at saka Israel, ang Ramadan month ng mga Muslim country. Hindi man lang nila inisip, hindi nila ginalang. Ganyan sila kabastos. Tuwing Ramadan, nila inaatake ang mga Islamic country, mga kababayan. Papaano na? Halimbawa, kung magpahayag, itong mga kaalyado ng Iran na mga bansa tulad ng North Korea, China, Russia, yung mga EDCA site dito, pulbos yan, dudurugin yan.
Buti sana kung aso lang ang matamaan, mga kababayan, ang madamay. Eh hindi ho eh. Marami pong mga naninirahan dyan ng mga kababayan natin. Mga kababayan dyan, sa malapit dyan sa mga EDCA site na yan. Napakarami po. O, edi dagdag problema na naman ito sa Pangulo. O, Pangulo natin na tutulog-tulog. Hindi natin malaman kung nasaan, mga kababayan. Di po ba? Diyos ko po, kahirap magkaroon ng presidenteng napakahina ang diskarte, mga kababayan. Weak talaga ito si Marcos. Weak. Inutil. Walang silbi. Ang laki na po ng problema sa bansa natin. Yung corruption nga, hindi pa nila matapos-tapos. Mga maanumalyang flood control project, hindi pa nila masolusyonan. Meron namang panibagong problema. Naku po, sana wag tayong madamay sa kaguluhan sa gitnang silangan. Bagamat meron po tayong kakaharapin na panibagong problema dahil sa kaguluhan sa gitnang silangan, walang iba kundi itong magmamahal na mga petrolyo, langis. Isa yan sa mga kakaharapin nating problema, mga kababayan. Pagmamahal din siyempre ang presyo ng mga bilihin. Meron na bang inilatag ang gobyerno o ang administrasyong Marcos patungkol sa mga problema na yan na maaari nating kakaharapin? Meron na ba silang solusyon? Meron na bang sinabi si Marcos na huwag kayong mag-alala, mga kababayan? Ganun yun. Tanga lang. Huwag kayong mag-alala, mga kababayan. Ganun yan eh. Reporter na lang siya ngayon, hindi na siya Pangulo. Yan, si Ralph Recto na ang humarap, hindi na siya. Nagre-report na lang siya kasi ngayon. Huwag kayong mag-alala, meron na tayong nakahandang strategic plan. Walang ganun. Meron tayong pagkukunan ng langis para hindi tayo maapektuhan ng pagmahal ng langis. Walang ganun. Palalayasin na natin ang mga EDCA sites na yan sa lalong madaling panahon. Wala. Ginawa pang pangdepensa, mga kababayan. EDCA sites, pero sa pag-uunawa ng mga bansa na yan na nagkakagulo dyan sa gitnang silangan, US military bases pa rin ito. Iniban nyo lang ang pangalan. Diba, mga kababayan? O ito pa, isang balita, magbibigay lang po ako ng update sa inyo patungkol po sa kaguluhan nga dyan sa gitnang silangan, mga kababayan, dahil dito sa pagkasawi nitong si Ayatollah Ali Khamenei, mga kababayan. Ito po ang sabi ng presidente ng Iran na si Masoud Pezeshkian. Sabi ng Pangulo ng Iran na si Masoud Pezeshkian na ang pagpatay kay Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei ay parang pahayag ng digmaan laban sa mga Muslim sa buong mundo. Kita nyo na? Lalo na laban sa mga Shiite, mga kababayan. Ayon sa kanya, ang pagpatay sa pinuno ng Iran ay mahalagang leader ng Shiisms ay isang malaking atake laban sa mga Muslim at sinasabing karapatan at tungkulin ng Iran na humingi ng katarungan o paghihigante para dito. Kita nyo na. Handa silang maghigante, mga kababayan. Dahil nga sa pagkasawi ni Ayatollah Khamenei. Ang tanong, hindi ba pwedeng dalawin tayo ng mga missile, ng mga kaalyado ng Iran, mga kababayan? Pwedeng-pwede ho. Nako, delikado tayo, mga kababayan. Manalangin tayo na sana wag naman mangyari sa atin. Wala tayong laban. Wala tayong matatakbuhan.
Yung mga elected official na yan, mga kababayan, lalong-lalo na si Marcos, tatakas lang yan eh. Maghahanap lang ng ibang bansa yan na walang gulo eh. Isisecure lang nila yung kanilang sarili, kanilang pamilya, lalo na may mga nakulimbat na di umano silang malalaking halaga na magagamit na nila sa kanilang pamumuhay. Ilang taon din yan, o baka habang buhay nilang magagamit yan. Paano ho tayo? Tayo mga pobre, walang-wala ang inaasahan nating kakanlong sa atin, kundi itong ating bansa lang, Pilipinas. Kung pakialaman tayo ng mga kaalyado ng Iran, magdeklara sila ng isa na sila sa digmaan, ay naloko na, saan ho tayo pupulutin? Yung mga elected official, yung mga kawatan ng mga buaya dyan sa gobyerno na kapag nakaw na, tatakas lang yung mga yan eh. Tayo po ang kawawa. Uulitin po namin ang katanungan, Palasyo Malacanang, Presidential Communications Office, nasaan ang Pangulo? Magbigay kayo ng detalye sa ating mga kababayan. Kailangan niyang kausapin ang publiko para hindi mag-alala, lalong-lalo na tumitindi ang kaguluhan sa gitnang silangan. Okay, wag kayong tanga ha. Palasyo Malacanang, wag kayong tanga. Gumawa na kaagad kayo ng kaparaanan para wag tayong madamay sa kaguluhan sa gitnang silangan. Kung sa mga pagkakataong ito, habang nagkakagulo sa gitnang silangan ay kayang paalisin ni Bongbong Marcos ang mga EDCA sites na yan, gawin niya, paalisin niya para sa kapayapaan ng kaisipan ng ating mga kababayan na yan ay isa sa mga kinatatakutan na baka bagsakan ng maraming paputok ng mga kaalyado ng Iran government. Di po ba, mga kababayan? Okay, so hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.